King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 549. Welcome gift ni Zhao Fang. Ang grupo ni Lu Tianyi ay mayroong isang sovereign, 3 kalahating hakbang na Origin Core Realms at 10 Peak True Lord ranks. Ang bilang sa pagkakataong ito ay mas maliit kaysa sa huling pagkakataon. Mula rito ay makikita ng isang tao na ang pagkukumpuni ni Zhao Fang ay may epekto na ngunit ang mga taong ito ay lahat ay may makapangyarihang aura at mas malakas kaysa sa iba sa parehong kultibasyon. Zhao Fang, lumabas ka at mamatay. Napuno ng malamig na pagpatay ang mga mata ni Lu Tianyi at agad niyang nilock si Zhao Fang. Lumakas ang hangarin ng labanan sa mga miyembro sa likod niya. Malinaw na ang grupong ito ay pinamumunuan ni Lu Tianyi, isang baliw sa labanan. Sa gitna ng grupo ay isang magandang batang babae na may simbolo ng buwan sa kanyang noo at ang kanyang lilang buhok ay umihip sa hangin. Bawat ngiti niya ay tila puno ng mahika. Mahiwaga, kakaiba, espesyal. Siya ay si Zhuang Wonner mula sa Moon Demon Palace at nakapasok sa ikalawang palapag ng Treasured Palace kasama si Zhao Fang noon at nakatanggap ng makapangyarihang mana. Lu Tianyi, maaari muna tayong makipagkita kay Elder Shui Yun at magplano sa simula. Kinuha ni Zhuang Wonner ang isang jade pendant at inilagay ang kanyang Chi of True Spirit dito. Gayunpaman, si Lu Tianyi ay hindi nag-abala sa kanya at pinandilatan si Zhao Fang ng malamig na mga mata. Ngayong nakita na niya ang kanyang kalaban, napuno siya ng puot. Iniisip kung paano niya napigilan si Zhao Fang at ang Touring Trio, natalo pa rin siya. Naalala niya ang sakit ng pagbara ng alakdan sa kanyang lalamunan. Huwag kang mag-alala. Nagsalita si Lu Tianyi sa malalim na tono. Mayroon akong killing card sa kanya at kahit wala ito ay madali ko siyang mapatay. Pagkatapos sabihin iyon ay nagsimulang magningning ang kanyang katawan kay Yuan Chi at tila naging sentro ng mundo. Maraming tao sa likod niya ang dumidilaan sa labi at tila nagsimula na ang labanan. Sa ilalim ng sitwasyong ito maging si Zhao Fang at ang Touring Trio ay nakadama ng matinding pressure. Ang lakas ng aura. Naramdaman ng Skeleton Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ang pagyanig ng kanyang puso. Nahulaan niya na marahil ay dumating na ang pangalawang grupo ng 3 sekta. Hihihi, paanong hindi kita mabibigyan ng regalo? Si Zhao Fang ay nakaupo pa rin at hindi natakot. Sa sandaling matapos niyang sabihin ito, nagpadala ang kanyang God Spiritual Eye ng isang bulong ng misteryosong mental na enerhiya sa lupa. Huwang. Ang lupa sa ibaba ni Lu Tianyi ay nagsimulang manginig at isang malakas na dagandong ang nagmula sa ibaba. Basag. Sumabog ang lupa sa gitna ng misteryosong kanyan at lumabas ang isang sinaunang aura. Hindi maganda. Ang grupo ay naging hindi matatag at nadama na hindi makahinga dahil sa presyon. Kahit na ang isang kasing lakas ni Lu Tianyi ay naramdaman ang pagbigat ng kanilang anak. Mag-ingat ang lahat, malamang may isang sovereign level beast na nagtatago dito. Bulalas ni Zhuang Wonner at likas na lumipad pataas. Woo! Isang dagandong ang umalangaw mula sa lamat. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa lamat. Hindi. Arg! Nagsimulang magpanik ang grupo. Bam! 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 Sa isang kisap mata, kalahati ng grupo ay hinayla sa ilalim ng lupa. Wow! Wow! Ilang tao lamang ang nakatiis sa pagsipsip ngunit lahat ay nagluwa ng dugo. Bukod kay Lu Tianyi, lahat ng iba pa ay malubhang nasugatan. Kabilang sa kanila si Zhuang Wonner ay hindi gaanong nasugatan ngunit nagluwa pa rin ng isang subo ng dugo. Iyan! Iyan! Nanginginig ang puso ng lahat habang nakatingin sa bitek. Woo! Isang 10 yarda ang taas na higanteng bato ang gumapang palabas mula sa butas at ang katawan nito ay nilikha ng isang dilaw na kayumangging bato. Ang higanteng bato na ito ay tila isang sinaunang lahi at ang paglilinang nito ay umabot na sa antas ng soberano. Ang pressure na nag-iisa ay naging sanhi ng pagkawala ng kalahati ng kanilang mga miyembro. Hihihi, nasiyahan ka ba sa welcome gift na ito? Si Zhao Fang ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Paanong hindi siya gumawa ng anumang paghahanda pagkatapos malaman na sila ay darating dito? Maaaring makita ng labas ng mundo ang mga normal na kilos ngunit ang higanteng bato na ito ay nakatago sa lupa at hindi na-detect.
Nang walang anumang paghahanda ang grupo ni Lotiaini ay dumanas ng mabibigat na casualty sa sandaling lumitaw sila. Sa itaas ng mga bundok sa labas ng mundo. Ang mga ekspresyon ng tatlong Void God Realm King ay kapansin-pansing nagbago. Ang pangalawang grupong ito ay isang turning point ngunit hindi pa nagsisimula ang laban at ang grupo ni Lotiaini ay nawalan ng kalahati ng kanilang mga miyembro. Bukod kina Lotiaini at Zhuang Wonner, ang lahat ng iba pa ay malubhang nasugatan at hindi na makalaban sa kanilang kasukdulan. Patayin. Bahagyang sinabi ni Zhao Fang habang sumanib siya sa Wood Spirit Essence Soul para kontrolin ang higanteng bato at umakbay kay Lotiaini at sa kumpanya. Boom! Ang higanteng bato ay naglabas ng mabigat na puwersa ng paghila habang ang mga kamao nito ay bumulusok patungo kay Lotiaini at sa kanyang mga kasama. Bam! Boom! Bago pa man dumating ang pag-atake, isa o dalawang tao ang nadurudge ng kapangyarihan at napatay. Bastos ka! Umuungal si Lotiaini at nagpadala ng dagat ng mga gintong ilaw na nagpailaw sa lahat sa loob ng 10 milya. Ding ding ding! Ang higanteng bato ay nilamon ng hindi mabilang na mga ilaw ngunit lumilitaw ang mga kislap ng katawan nito kung saan ito nataman. Kahit si Zhao Fang at ang Tao-Iring Trio sa malayo ay inatake. Ang hindi mabilang na mga gintong ilaw ay lubhang matalas at tila kayang lumunin ang lahat ng nasa daan nito. Bow! Isang alon ng tubig ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang at pinatigil ang mga gininto ang ilaw samantalang ang Tao-Iring Trio ay napuno ng mga marka at mga butas. Ito na lamang ang natitirang pag-atake ni Lotiaini. Napakalakas ng depensa ng Stone Giant at parang may bloodline na katulad ng kay Shi Chengtian pero mas dalisay. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Talagang karapat-dapat si Lotiaini na maging isa sa mga nangungunang henyo ng tatlong sekta. Ang pinsala lamang noon ay mas malakas kaysa kay Elder Shueyon. Jang! Boom! Si Lotiaini at ang higanteng bato ay nagsagupaan at nagpadala ng mga alon ng pagkawasak sa mahigit 100 milya. Arg! Mas lalong sumigaw ang grupo. Sinadya ni Zhao Fang na idirekta ang higanteng bato patungo sa iba at sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, tanging sina Lotiaini at Zhuang Wonner lamang ang nabubuhay. Ang iba ay namatay na lahat. Ang sitwasyong ito ay lubhang kakilakilabot para sa tatlong sekta. Zhuang Wonner, makipagkita ka muna kay Elder Shueyon. Magbabayad ako sa ginawa niya sa akin noon. Itinulak ni Lotiaini si Zhuang Wonner palabas ng 1 o 2 milya. Nang makitang ang iba ay namatay na, ang mga mata ni Lotiaini ay namula sa dugo at ginamit ang kanyang bloodline power, na naging sanhi ng kanyang lakas na tumalon at itulak pabalik ang higanteng bato. Nakakatakot si Lotiaini. Ang normal sovereign sa Azure Flower Continent ay malamang na hindi niya kayang tanggapin ang ilang hit niya. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang dila. Noon ay hindi siya nakikipag-spar kay Lotiaini ngunit ginamit niya ang maliit na pas ang magnanakaw para itapon ang alakdan sa katawan ni Lotiaini. Sa sandaling ito, tumaas ang lakas ng labanan ni Lotiaini at maging ang higanteng bato na may sinaunang linya ng dugo ay hindi na makahabol. Sa kasamaang palad, ang higanteng bato na ito ay natutulog ng napakatagal at kahit na malakas ang depensa nito, 70% lamang ng lakas ng labanan nito ang magagamit. Itinuro ni Zhao Fang si Lotiaini na mas malayo sa butas. Sa kabutihang palad, ang karamihan sa butas ay naayos at nagawang makatiis sa isang sagupaan sa pagitan ng mga soberano. Master, palabisan mo ako. Dapat kaya kong tanggalin ang brat na ito. Sabi ng Skeleton Division Leader. Sa nakalipas na panahon, ang bilang ng mga sinumpaang bangkay ng multo ay umabot sa 38 at ang lakas ng Ghost Corps Cursed Arrays ay tumaas sa ibang antas. Hindi na kailangang magmadali. Napailing si Zhao Fang ng may ngiti. Matapos sumanib sa Wood Spirit Essence Soul, hindi masyadong marami sa kanyang enerhiya ang ginugol sa pagkontrol sa higanteng ito. Ang higanteng bato na ito ang pinakamatibay na pag-iral sa mahiwagang kanyan at mas malakas kaysa sa Tao-Iring Trio at sa sinaunang Scorpion. Nakita ni Zhao Fang ang kasalukuyan nito noong huling dumating siya ngunit hindi siya nang ahas na hawakan ito. Upang ihinto ang ikalawang pag-ikot ng panganib mula sa tatlong sekta, ginamit ni Zhao Fang ang ilang sandali upang kontrolin ang higanteng bato. Masasabing bukod sa Purple Saint Partial Spirit, walang ikatlong tao ang nakakaalam ng lihim na ito. Pang! Boom! Bang!
Naglaban sina Lutiaini at ang higanteng bato at ang mananalo ay hindi mapagpasyahan sa loob ng maikling panahon. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, si Lutiaini ay may kalamangan ngunit ang depensa ng higanteng bato ay masyadong malakas at kayang harapin ang mga suntok ng mga normal na sovereign. Masyadong nagmamadali si Lutiaini. Hindi natin siya masisisi. Sino ang nakakaalam na naghanda si Zhao Feng ng isang higanteng bato? Napabuntong hininga ang mga ekspertong nanonood. Kung nagpasya si Lutiaini na makipagkita muna kay Elder Shuiyon, hindi magiging ganito kalala ang sitwasyon ngunit bilang isang henyo, hindi madaling aaminin ni Lutiaini ang pagkatalo. Isa pa, nasa harapan niya ang taong kinaiinisan niya. Sa loob ng mahiwagang kanyan, ang labanan ay pumasok sa isang maapoy na yugto at kahit na ang higanteng bato ay dahado, patuloy nitong pinipigilan si Lutiaini gamit ang lakas ng pagsipsip nito. Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ni Lutiaini. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nag-apoy sa pamamagitan ng paggamit ng bloodline power at hindi ito masyadong matagal. Earth-grade weapon, Sky-Tooth Wolf Moonblade. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lutiaini bilang isang maitim na pilak na talam na may ulo ng umuungol na lobo habang ang hawakan ay lumitaw sa kanyang kamay. Isa itong kompletong sandata ng Earth-grade. Sa sandaling lumitaw si Zhao Feng, naramdaman ni Zhao Feng ang Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang bloodline na naglabas ng nasasabik na pakiramdam at ang ilan sa pinaghihigpitang kapangyarihan nito ay tila nagising. Kompletong Earth-grade na sandata. Ito ba ang iyong killing card? Naramdaman ni Zhao Feng ang Ice Imperial Spear na naglabas ng malamig na lamig at excitement ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na si Lutiaini ay magkakaroon ng kompletong Earth-grade weapon na maaaring magmulat ng ilang misteryosong kapangyarihan sa Ice Imperial Spear. Pati ang bloodline niya ay tila nag-aapoy. King of Gods, Kabanata 550. Earth-grade weapon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Zhao Feng ng kompletong Earth-grade na sandata. Sa Azure Flower Continent, isang Earth-grade na sandata ang tumapos sa isang dinastiya. Sila ay mga maalamat na bagay kahit nasa labas ng mundo. Mamatay. Isang Scarlet Purple na lobo ang tumalon mula sa Sky-Tooth Wolf Moonblade ni Lutiaini at naging sanhi ng panginginig ng hangin. Ang welga na ito ay tila naging tanging bagay sa mundo nang ang Scarlet Purple na lobo ay naglabas ng isang imperial na aura. Nagbago ang kulay ng langit sa suntok na ito. Ang hindi mabilang na mga nilalang sa Purple Saint Ruins ay nanginginig sa takot. Kaya ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Earth-grade na sandata. Hindi gumagalaw si Zhao Feng at naramdaman niyang nahihirapan na itong huminga. Para siyang mortal na humarap sa lindol. Ang kapangyarihan ng isang individual ay napakaliit kung ihahambing. Ang isang kompletong Earth-grade na sandata ay nagpapataas ng lakas ng isang tao ng labis. Mahigit sa kalahati ng mga sovereign sa Azure Flower Continent ang papatayin ng strike na ito. Nanginginig ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Ang tunay na kapangyarihan ng isang Earth-grade na sandata ay magagamit lamang sa mga kamay ng isang soberano. Ang mga sovereign sa Azure Flower Continent ay mayroon lamang hindi kumpletong mga sandata ng Earth-grade, na hindi kasing lakas ng kompleto ni Lutiaini. Higit pa rito, si Lutiaini ay nagmula sa isang 2.5 bituin na sekta. Ang kanyang mga diskarte at kasanayan sa paglilinang ay nalampasan ang mga sovereigns mula sa Azure Flower Continent. Beng! Nilamon ng lobo ang higanteng bato. Humiga. Inutusan ni Zhao Feng ang higanteng bato na maging bowl ang bato upang mabawasan ang pinsala, ngunit kahit noon pa, isang napakalalim na sugat ang naiwan sa katawan nito at nagsimulang mahulog ang mga bato sa sugat. Kung ito ay isa pang soberano na nahaharap sa gayong suntok, sila ay malubhang masugatan, kung hindi patay. Gayunpaman, dahil ang depensa ng higanteng bato ay mas malakas kaysa sa iba, nakaligtas ito. Skywolf Dragon Slaying Blow. Ang bloodline ni Lutiaini ay muling nag-apoy, at ang isang 3 ulo na Skywolf ay nahati sa 3 sinag ng liwanag na tumusok patungo sa higanteng bato. Pumunta ka sa ilalim ng lupa. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang welga na ito ay mas malakas pa kaysa dati. Boom! Ang higanteng bato ay kumikinang na may malalim na dilaw kayumanggi habang ito ay sumanib sa lupa, ngunit ito ay nasugatan pa rin.
Lahat sa loob ng 10 milya ay humarap sa alon ng pagkawasak. Woo! Ang higanteng bato ay umungal nang lumitaw ang isa pang 2 o 3 gasgas na mas malalim pa kaysa sa una. Namumula ang mga mata nito habang nakatutok kay Lu Tianyi nang may puot. Ho! Napuno ng alikabok ang hangin at umihip ang hangin. Hehe, malakas talaga siya. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang sumuko sa pagkontrol sa higanteng bato. Sa pagharap sa mga pag-ataking ito, sasalakayin ng higanteng bato si Lu Tianyi upang iligtas ang sarili. Tanging si Lu Tianyi lamang ang natitira sa mga mata nito habang nilalamon ito ng apoy ng puot. Gusto nitong punatin ang kaaway na ito. Boom! Ang kayumanggi dilaw na liwanag ay bumaril mula sa higanteng bato habang ang katawan nito ay lalong lumakas at tila nag-aapoy ng isang uri ng bloodline habang umaakyat ito patungo kay Lu Tianyi. Mamatay! Malamig na ngumisi si Lu Tianyi habang winawagayway ang Earth Grade na sandata at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sa higanteng bato. Siyempre, hindi niya namalayan na tumigil na si Zhao Fang sa pagkontrol sa higanteng bato. May isang layunin na lang si Lu Tianyi, at iyon ay ang patayin ang higanteng bato at kunin ang ulo ni Zhao Fang. Papalapit na ang kanyang layunin. Kaya niyang patayin ang higanteng bato sa loob ng 3 hanggang 5 suntok. Kawili-wili. Napapaligiran si Zhao Fang ng alon ng tubig na nagpatigil sa mga aftershocks. Nang makita ang higanteng bato na nahulog sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, nanatili siyang kalmado. Tila hindi man lang siya nag-aalala sa panganib na darating sa kanya. May mali. Hindi magiging ganoon ka-relax si Zhao Fang kung kinokontrol niya ang isang sinaunang anyo ng buhay. Nakita ng mga manonood mula sa labas ng mundo na may nangyari. Damit, tumigil na si Zhao Fang sa pagkontrol sa higanteng bato. Nanlamig ang mukha ng Saint Monant Goddess, at nagbago ang ekspresyon ng mga nakarinig. Napagtanto ng lahat na si Zhao Fang ay biglang naging malaking banta muli. Sa puso ng 3 Void God Realms, ang banta ni Zhao Fang ay mas mataas pa kaysa sa Skeletal Division Leader. Kung hindi na kinokontrol ni Zhao Fang ang higanteng bato, magkakaroon siya ng maraming oras at lakas upang magdulot ng banta sa kanyang sarili. Skywolf Crushing Star. Ikinaway ni Lu Tianyi ang kanyang Skytooth Wolf Moonblade at ang ulo ng lobo ay naglabas ng libu-libong purple and gold beam ng liwanag. Itinutulak ni Lu Tianyi ang higanteng bato sa bingit ng kamatayan. Dinilaan niya ang kanyang labi. Nakaramdam siya ng pananabik. Ang pakiramdam ng kasiyahan mula sa pagpatay sa isang sovereign ng isang sinaunang species kaysa sa isang normal na sovereign ay mas malaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, Shua, isang transparent na asol na mata ang lumitaw sa mga ulap sa itaas ni Lu Tianyi. Tumalon ang puso ni Lu Tianyi nang makaramdam siya ng mental energy pressure. Sa sandaling ito, gagamit na lang siya ng isang lihim na pamamaraan para patayin ang higanteng bato. Purple Destruction, Asher Eye Piercing Slash. Naging Asher ang Eye of Heaven nang dumaan dito ang malabong lila. Shoo! Isang malaking half-transparent na blade na napapalibutan ng purple ang tumama kay Lu Tianyi. Sa sandaling dumating ang pag-atake malapit kay Lu Tianyi, naramdaman niya ang isang mapanirang aura na maaaring magtanggol ng buhay. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang kaluluwa, bloodline, at maging ang Earth Grade na sandata. Hindi maganda. Sa sitwasyong ito, hindi niya kayang patayin ang higanteng bato. Kinailangan niyang i-circulate ang kanyang Power of Origin Core para protektahan ang sarili. Gayunpaman, napakabagal pa rin ang kanyang reaksyon. Masyado siyang nakatutok sa pagpatay sa higanteng bato at hindi niya namalayan na tumigil na si Zhao Fang sa pagkontrol dito. Shoo! Bumulwak ang dugo habang tinatamaan ng hampas ang katawan ni Lu Tianyi. Arg! Umungol si Lu Tianyi at sinubukan niyang umiwas, ngunit ang isang braso niya ay naputol pa rin ng mapanirang talam ng hangin. Ang eksenang ito ay nabigla sa mga nanonood na eksperto sa labas ng mundo. Maraming tao ang nakakita ng pag-atake ni Zhao Fang, ngunit hindi nila naisip na ganito siya kadelikado. Kinuha ng Eye of Heaven ang isa sa mga braso ni Lu Tianyi. Ang Asher Eye Piercing Slash ay isang advanced na bersyon ng Heavenly Piercing Eye. Iyon ang pinakamabilis na pag-atake ni Zhao Fang, at sa pagkakataong ito,
Pinagsama ni Zhao Fang ang diwa ng kidlat na kulay lila kasama ang Wood Spirit Essence Soul. Sa ilalim ng ganoong estado, ang Asher Eye Piercing Slash ni Zhao Fang ay maaaring agad na pumatay ng mga normal na sovereigns. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang bloodline ni Lu Tianyi ay napakalakas at pinahintulutan siyang umiwas, ang welga ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Ang likod ni Lu Tianyi ay basang-basa sa malamig na pawis, at naramdaman niyang parang katatapos lang niyang dumaan sa mga pintuan ng kamatayan. Sa wakas ay naunawaan niya ang sinabi ng Saint Monant Goddess bago siya pumasok. Tianyi, bagamat mayroon kang malakas na hakbang sa pagpatay, ang pinakamalaking banta ay hindi ang sovereign level skeleton, kundi ang True Lord rank Zhao Fang. Matapos mawalan ng isang braso, bumaba ang lakas ng labanan ni Lu Tianyi, at ang mapangwasak na aura ng kidlat ay nadudurog ang kanyang katawan at sinisira ang kanyang life force. Hindi ito kasing simple ng pagkawala ng braso. Kasabay nito, ang higanteng bato ay gumanti sa pag-atake at ginamit ang lakas ng pagsipsip nito kay Lu Tianyi. Umindayog ang katawan ni Lu Tianyi habang inaatake siya. Ang Eye of Heaven ay nasa itaas niya at ang higanteng bato ay nasa ibaba niya. Ang tunay na nagpabaligtad sa puso ni Lu Tianyi ay ang Eye of Heaven. Ice Soul Shooting Line. Isang kalahating transparent na asol na guhit ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nilamon si Lu Tianyi. Handa si Lu Tianyi para dito. Inilagay niya ang Earth Grade na sandata sa harap ng kanyang katawan upang harangan ang suntok. Gayunpaman, nagsimulang bumagal ang kanyang katawan at isip. Matapos hindi makamit ang gusto nito, nawala sa langit ang Eye of Heaven. Ngayong mas naunawaan ko na ang Purple Lightning, ito na ang perpektong pagkakataon na harapin ang isang sovereign ng direkta. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Pagkasabi noon ay nawala ang kanyang anyo. Sa susunod na sandali, isang pares ng Purple Asher na pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumaki mula sa kanyang likuran habang siya ay sumipol sa hangin. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa ibabaw ni Lu Tianyi. Si Lu Tianyi ay nakikipaglaban sa higanteng bato nang maramdaman niya ang isang mapang-akit at mapanirang aura ng hangin at kidlat na lumitaw sa itaas niya. Hindi niya akalain na ang isang tao ay maaaring maging napakabilis at may nakakatakot na aura at isa pa rin sa ibaba ng Origin Core Realm. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Isang purple and asher na latigo na gawa sa hangin at kidlat ang namuo sa kamay ni Zhao Fang. Ito ay 12-12 yarda ang haba at sumipol sa paligid ni Lu Tianyi. Bam! Ang latigo ay naglalaman ng isang mapanirang aura na lumikha ng mga pagsabog. Bumilis ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang. Maaari pa nilang dagdagan ang kanyang paggamit ng hangin at kidlat. Sa ilalim ng estadong ito, ang bawat pagkilos at paggalaw ni Zhao Fang ay maaaring magbanta sa mga soberano. Kinailangan ni Lu Tianyi na harapin ang mga pag-atake ng dalawang kalaban. Napaungol siya sa galit at sakit. Kailan naging napakalakas ni Zhao Fang? Ang tipak ng destruction aura na iyon ay sapat na para banta ang mga sovereigns. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa puso ng Skeletal Division Leader. Nabawi na nito ang lakas ng isang sovereign at naisip na mas maganda ang tsansa nitong makatakas, ngunit tila naabot na ni Zhao Fang ang napakalakas na estado. Earth Grade na sandata, Ice Imperial Spear. Bulalas ni Zhao Fang nang magsimulang lumitaw sa kanyang kamay ang figure ng isang Ice Blue Spear. Ang hugis ng asol na yelo na sibat ay nagsimulang mag-condense, na nagpapakita ng tunay na anyo nito. King of Gods, Kabanata 551. Killing Move. Earth Grade Inheritance Weapon, Ice Imperial Spear. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline at lumitaw sa kanyang harapan ang figure ng Earth Grade Spear. Ang panahong ito ay iba sa mga nakaraang panahon. Ang figure ng Earth Grade na sandata ay nagpatuloy sa pagkondensasyon hanggang sa nagsimula itong mabuo ang tunay na Ice Imperial Spear, hindi lamang ang anino nito. Ang hindi mabilang na mga piraso ng Ice Imperial Spear sa loob ng bloodline ni Zhao Fang ay mabilis na natipon sa isang piraso at pinahaba sa palad ni Zhao Fang. Kadalasan, kapag nahati ang Ice Imperial Spear, ang aura nito ay mahirap maramdaman, ngunit ito ay kabaligtaran kapag ito ay nasa ganitong estado.
Ang phantom figure ng Earth grade na sandata ay naging dark blue crystalline spear. Ice Imperial Spear. Isang kumpletong sandata ng Earth grade. Naramdaman ni Zhao Feng na tumaas ang kanyang bloodline sa isang bagong antas, at ang kapangyarihang natutulog sa Ice Imperial Spear ay nagsimulang magising. Ang lahat ng ito ay dahil sa sandata ng Earth grade ni Lu Tianyi. Pinasiklab nito ang natutulog na Ice Imperial Spear ni Zhao Feng. Earth grade na sandata. Mayroon ka rin. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Lu Tianyi habang nanlalamig ang kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang Ice Imperial Spear, isang malamig, sinaunang aura ng Imperial ang nagyelo sa hangin, at maging ang kanyang Sky-Tooth Wolf Moon Blade ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Ice Imperial Spear, ito ang Earth Grade Inheritance Weapon. Tinitigan ng tatlong Void God Realms ang Ice Imperial Spear ni Zhao Feng at hindi napigil ang mapasigaw. Alam nila ang kasaysayan at background ng Ice Imperial Spear. Sa loob ng mahiwagang kanyan, ang aura ng dalawang Earth Grade na sandata ay nagsagupaan sa hangin. Ice Emperor Intent, pumunta ka. Naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power at source of true spirit na napakabilis na naubos. Ang kanyang Ice Imperial Spear ay parang isang napakalalim na hukay. Shoo! Tinulak ni Zhao Feng, at ang Ice Imperial Spear ay nagliwanag ng malamig na liwanag habang ito ay bumaril pasulong. Ang lahat sa paligid nito ay agad na nagyelo, at ang isang ipinagbabawal na sipon ay kumalat sa 10 milya. Sa sandaling iyon, si Lu Tianyi at maging ang Tao-Iring Trio ay nanigas habang sila ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Shua! Nagawa ni Lu Tianyi na iwagayway ang kanyang Sky-Tooth Wolf Moon Blade, na naging sanhi ng pagbangga ng Escarlata Purple na ulo ng lobo sa lamig. Gayunpaman, ang lahat ng nakatagpo sa Ice Imperial Spear ay nagyelo. Ang Wings of Wind and Lightning ay pumutok at si Zhao Feng ay lumipat ng 100 yarda ang layo upang maiwasan ang sagupaan ng mga kapangyarihan. Wow! Bagamat nagawa niyang iwasan ang pag-atake, tinamaan pa rin siya ng shockwave at tumalsik ang isang subo ng dugo ng maputi ang kanyang mukha. Bagaman maaari kong gamitin ang Ice Imperial Spear, ang aking True Lord rank cultivation ay medyo mababa. Isang alon ng tubig ang pumaligid kay Zhao Feng nang magsimula siyang gumaling. Sa kabilang banda, mas malala ang sitwasyon ni Lu Tianyi. Hinarap niya ang sagupaan ng dalawang sandata ng Earth Grade ng direkta. Nanginginig ang kanyang katawan at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig na hindi nagtagal ay nagyelo. Nawala si Lu Tianyi. Napabuntong hininga ang gintong kalansay. Umiling din ang demonyong Panginoon na napapalibutan ng itim na ambon. Matapos mawalan ng braso at matanggal ang puwersa ng kanyang buhay sa pamamagitan ng lilang kidlat, ang buhay ni Lu Tianyi ay nasa linya na ngayon. Hindi nagpatalo si Tianyi sa mga tuntunin ng lakas, siya ay masyadong padalos-dalos. Ang Saint Monant Goddess ay umiling at bumantong hininga. Hindi siya sumang-ayon sa dalawa, ngunit wala siyang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Lu Tianyi, natalo ka. Ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng ay pumutok, at ang Ice Imperial Spear sa kanyang mga kamay ay parang karagatan, walang hangganan at walang katapusan. Zhao Feng, paano kung matalo mo ako sa pamamagitan ng isang ambush? Kinagat ni Lu Tianyi ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang True Force para sugpuin ang kanyang mga sugat. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Zhao Feng nang marinig niya ang pagmumura ni Lu Tianyi. Masyado siyang nakakainis para ipaliwanag. Natalo si Lu Tianyi dahil sa 3 dahilan. Una, inatake siya ni Zhao Feng at ng higanteng bato ng sabay. Parang nakaharap sa dalawang soberano ng sabay-sabay. Ang pangalawa ay minamaliit niya ang pag-atake ni Zhao Feng. Pinutol ni Zhao Feng ang isa sa mga braso ni Lu Tianyi sa simula pa lang, na lubhang nagpababa ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang huling dahilan ay ang Ice Imperial Spear. Bagamat pareho silang may mga armas na Earth Grade, ang Ice Imperial Spear ni Zhao Feng ay isang mas kakaibang inheritance weapon, na pumipigil sa Earth Grade na sandata ni Lu Tianyi. Ang lahat ng mga salik na ito ay nag-ambag sa pagkatalo ni Lu Tianyi. Hehe, Lu Tianyi, ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkatalo. Hindi ba bahagi ng lakas ni Zhao Feng ang higanteng bato? Ang kontrol ba ay hindi bahagi ng lakas? Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa hangin.
Ito ay nagmula sa Purple Saint Partial Spirit. Ikaw. Natahimik si Lutiaini, at ang kanyang mukha ay naging puti at pula. Sa totoo lang, ang higanteng bato ay kontrolado ni Zhao Fang, at iyon ang kakayahan ng kanyang bloodline. Hindi ba pinapayagan ang isang beast tamer na gamitin ang kanilang mga hayop sa isang labanan? Dumating din ang Eye of Heaven ni Zhao Fang sa tamang sandali. Maaari itong lumitaw kahit saan at bahagi rin ng lakas ni Zhao Fang. Ang lahat ng iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng Purple Saint Partial Spirit. Dahil doon kahit ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi napigil ang tumalon at kutsain si Lutiaini matapos marinig ang kanyang sinabi. Lutiaini, hindi ako ang kalaban mo, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang totoong buhay o kamatayang labanan. Walang emosyong sabi ni Zhao Fang. Ang lakas paglaban ni Lutiaini ay talagang nakakatakot. Kahit na siya at ang Skeletal Division Leader na pinagsama ay maaaring hindi niya katugma. Higit pa rito, ang Ice Imperial Spear ay maaari lamang lumitaw sa maikling panahon. Umatras. Ang mukha ni Lutiaini ay puno ng puot at hindi pagpayag habang siya ay naging isang bahid ng gintong liwanag at mabilis siyang tumakbo sa malayo. Bagamat ako ay malubhang nasugatan, kailangan ko lang mahanap si Elder Shueyon at mapapagaling niya ako ng mabilis gamit ang kanyang mga kakayahan. Naisip ni Lutiaini. Siya ay lubhang hindi nagbitiw. Siya ay mas malakas ngunit natalo sa isang True Lord rank. Hindi niya kinaya. Gusto mong tumakbo. Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Fang ay pumapalpak habang hinahabol niya si Lutiaini. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Fang ay mas mabilis ng bahagya kaysa kay Lutiaini, at ang huli ay nasugatan ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mental na enerhiya ay umabot sa antas ng isang soberano at mayroon siyang Wings of Wind and Lightning, samantalang si Lutiaini ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Wind Lightning Eye Flame. Asher Eye Piercing Slash. Ginamit ni Zhao Fang ang dalawang makapangyarihang pamamaraan na ito at pinaikot si Lutiaini patungo sa lupa. Tiaini, tahan na. Mahigit 12 milya ang layo, pinangunahan ni Elder Shueyon sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner sa direksyon ni Lutiaini. Huli na. Inalis na ni Zhao Fang ang Ice Imperial Spear, at si Lutiaini ay kalahating nakaluhod sa lupa. Malubhang nasugatan siya at mahina ang aura niya. Ang kanyang lakas labanan ay 20 hanggang 40% lamang ng kanyang peak. Sa ganoong estado, sigurado si Zhao Fang na, kahit nawala ang kanyang bloodline at Ice Imperial Spear, maaari niyang patayin si Lutiaini. Zhao Fang. Ang taong mamamatay. Ay ikaw. Kinagat ni Lutiaini ang kanyang mga ngipin at naglabas ng malabong golden jade item. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang hindi nakikitang pakiramdam na parang kaluluwa ang lumitaw, at ang puso ni Zhao Fang ay tumalon. Void God Protection. Pinutol ni Lutiaini ang Jade Slip at lumitaw sa kanyang likuran ang isang nakasuot na gintong figure. Ang hangin ay agad na napuno ng walang kapantay na aura. Sa sandaling ito, si Zhao Fang, ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl, at maging si Elder Shueyon at ang kumpanya ay nakaramdam ng pressure sa kanilang mga kaluluwa. Void God Protection. May nakatagong card si Lutiaini. Ang lalaking iyon na may gintong damit ay tila ang pinakamalakas na Void God Realm King sa Pure Moon Spiritual Sect, Martial God Jin Huang. Ang mga eksperto na nanunood sa labas ng mundo ay nagsimula sa talakayan, at ang gintong kalansay at ang demonyong Panginoon ay nagkatinginan ng may pagtataka. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Saint Monant Goddess. Bagamat malakas si Lutiaini, hindi siya gaanong karanasan. Paanong hindi malalaman ng Saint Monant Goddess iyon? Kahit noon pa man, nagpasya pa rin siyang piliin si Lutiaini bilang pinuno ng pangalawang grupo. Isang kumpletong Earth Grade na sandata ang nakatagong card ni Lutiaini habang ang Void God Protection ang kanyang lifesaver. Ang Void God Protection na ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba at maaaring agad na pumatay ng isang Small Origin Core Realm. Higit pa rito, na si Zhao Fang ay mayroon lamang battle power ng isang sovereign, hindi talaga siya isa. Lalong lumaki ang ngiti ng Saint Montita Goddess. Sa sandaling ito, Jade Dragon Protection. Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang inilabas niya ang isang Jade Dragon. Sa isang bitek, lumitaw ang isang umuungal na sinaunang dragon. Woo!
Isang malalim na dagandong mula sa isang sinaunang tunay na dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang figure ng dragon ay tila nangingibabaw sa langit at lupa. Ano? Natigilan ang mga ekspresyon ng mga manunood at ng Saint Monant Goddess. Iyon ay isang void god protection na ginawa mula sa isang sinaunang tunay na asensya ng dugo ng dragon. Kapag ang isang sinaunang tunay na dragon ay nagmature, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay madaling nahihigitan ang iba pang mga Void God Realm Kings. Marami sa tatlong sekta ang may kaalaman. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kapangyarihan, dahilan para manginig ang sukat. Shoo! Sa kalahati lamang ng hininga, nilamon ng dragon ang gintong damit na figure. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Lu Tianyi ay kulay abo na parang abo. Hindi niya akalain na magkakaroon din si Zhao Feng ng Void God Protection na mas malakas pa kaysa sa kanya. Bam! Mabilis na umatras si Lu Tianyi, ngunit pinasabog pa rin siya ng ilang milya ng proteksyon ng Jade Dragon. Ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam. Tianyi. Sumilaw si Elder Shuiyon sa hangin at pinalibutan ng tubig ang katawan ni Lu Tianyi. Shua! Shua! Sumunod kaagad sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner at tumayo sa kaliwat kanan niya habang nakatingin sila kay Zhao Feng. Hihihi. Isang madilim na ambon ang kumalat sa buong hangin. 38 mga sinumpaang multo bangkay at isang ginto at pilak na kalansay ang lumitaw. Sa wakas ay lumabas muli ang Skeletal Division Leader mula sa 10,000 Ghost Pearl. Hindi nito maiwasang mapabuntong hininga. Nag-iisang tinalo ni Zhao Feng ang buong pangalawang grupo mula sa tatlong sekta. King of Gods, Kabanata 552. Pagkabigo sa pagpapadala. Sa Purple Saint Ruins, sa wakas natapos ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Feng at grupo ni Lu Tianyi. Nanlamig ang katawan ni Lu Tianyi, at wala ng aura ng buhay na nagmumula sa kanya. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Sa ganoong kalagayan, kahit hindi siya patay, hindi siya malayo rito. Ang nag-iisang mula sa grupo ni Lu Tianyi na hindi nasaktan ay si Zhuang Wonner. Sa labas ng mundo, ang mga nanonood na eksperto mula sa tatlong sekta ay may nabigla na mga ekspresyon. Hindi lamang malakas si Lu Tianyi, mayroon din siyang malakas na kilusang pagpatay, ngunit pinigilan siya ni Zhao Feng mula simula hanggang wakas. Sa katunayan, ito ang pangalawang beses na si Lu Tianyi ay natalo ni Zhao Feng. Noong nakaraan, kailangan niya ng Void God Realm King para iligtas siya. Sa sandaling ito, ang tatlong Void God Realms ay nahulog sa dead silence. Malinaw na walang sino man sa kanila ang nag-isip na ang kanilang plano para sa pagkuha ng Purple Saint Ruins ay masisira ng isang napakaraming True Lord rank. Ho! Ang maitim na ambon ay namuo sa hangin at nagsimulang sirain ang lahat sa loob ng 1 o 2 milya kasama ang sumpa nito. Hihihi. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at dahan-daang itinulak ang Ghost Corpse Cursed Array patungo kay Elder Shuiyon at sa mga kasama niya. Pumunta si Elder Shuiyon upang iligtas si Lu Tianyi at kinuha ang Green Water Fallen Pearl. Weng! Isang layer ng tubig ang bumuo sa Green Sky Water Border at hinarangan ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array. Kasabay nito, sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay parehong naglabas ng kanilang mga sirasirang armas na Earth Grade. Ang kanilang mga aura ay napakalakas at ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay malapit sa isang sovereign. Break. Sa kanilang pinagsamang lakas, winasak ng dalawa ang anumang kapangyarihan mula sa Ghost Corpse Cursed Array na lumapit sa kanila. Ang kanilang pinagsama-samang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na maihahambing sa isang soberano, at magagawa pa nilang makipagpalitan ng ilang suntok kay Lu Tianyi sa kanyang tuktok. Ang asong iyon ay hindi pa ganap na nakakabawi, at ang dalawang brats na iyon ay hindi anumang banta. Hinintay ng Skeletal Division Leader ang utos ni Zhao Feng. 38 mga sinumpaang Ghost Corpses ang bumubuo sa hanay at, pagkatapos na masipsip ang asensya ng dugo ng hindi mabilang na mga hayop, maaaring durugan ng Skeletal Division Leader ang mga normal na sovereign dito. Mag-ingat ka, si Elder Shuiyon at ang kasama ay nag-iingat, at ang Elder ay lubhang hindi mapakali. Sa isang dulo, naroon si Zhao Feng at ang lakas ng Skeletal Division Leader, at sa kabilang dulo, ang mga pinsala ni Lu Tianyi ay mas malala kaysa sa kanyang inaakala. Kahit siya ay hindi kumpiyansa na mapapagaling niya ito.
Gayunpaman, sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres. Atres. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang. Sa susunod na sandali, ang Wings of Wind and Lightning ay pumutok at nawala si Zhao Fang. Shua. Ang Skeletal Division Leader ay sabay ding nawala. Nagtinginan si Elder Shueyon at ang kasama niya na nagtataka. Hindi naintindihan ni Ye Yanyo at Zhuang Wonner. May kalamangan si Zhao Fang. Bakit hindi niya ito itinuloy? Nagpakawala ng hininga si Elder Shueyon. Ang lakas ng asol na buhok na kabataang iyon ay umabot sa antas na kahit siya ay nag-iingat. Kaya niyang kontrolin ang mga Sovereign Beast, at mayroon siyang Earth Grade na sandata, isang Sovereign Slave, at ang Ghost Corpse Cursed Array. At ang pinakamahirap na bagay ay ang kanyang eye bloodline. Sa kabilang panig, dumaong si Zhao Fang sa mahiwagang kanyan. Master, mahina ang kalagayan ng mga sisiw na iyon. Kung hindi tayo aatake ngayon at ililigtas niya si Lu Tianyi. Sinabi ng Skeletal Division Leader na hindi sinasadya mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Hindi ngayon ang tamang oras. Sino ang nakakaalam kung mayroon pa silang killing move na katulad ng Void God Protection? Si Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay parehong mga disipulo ng Void God Realms. Umiling si Zhao Fang at kumaibot ang puso ng Skeletal Division Leader pagkatapos nitong marinig iyon. Alam nito kung gaano kakilakilabot ang isang Void God Protection. Kahit na ito ay nasa tuktok nito, ito ay malubhang masugatan kung hindi mamamatay kung ito ay tamaan ng isang Void God Protection. Higit pa rito, nasira ang Jade Dragon Protection ni Zhao Fang. Kahit na isa lamang sa tatlong iyon ang may Void God Protection, ang sitwasyon ay magiging kakilakilabot. Tungkol kay Lu Tianyi, ang kanyang mga organo ay nadurog at ang kanyang puwersa sa buhay ay halos kumupas. Kahit ang kanyang kaluluwa ay natutulog. Sabi ni Zhao Fang. Ang kanyang God Spiritual Eye ay naskan ang katawan ni Lu Tianyi, kaya mas alam ni Zhao Fang ang kanyang sitwasyon kaysa kay Elder Shueyon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang nag-isip ang Skeletal Division Leader. Ay drag ito palabas. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Ang Purple Saint Ruins ay ating teritoryo. Maaari tayong maging mas malakas dito, habang kailangan nilang gumastos ng maraming pagsisikap upang ilipat ang isang hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhao Fang ay lumapag pabalik sa Towering Triao at sinimulan itong pagalingin. Maraming mga kayamanan sa Purple Saint Ruins, kaya hindi mahirap ayusin ang mga pinsala ng Towering Triao. Gayunpaman, ang pinakamahalagang gawain niya ngayon ay ayusin pa rin ang dimensional na butas. Ang Skeletal Division Leader ay mabilis na nagsimulang gumawa ng mga sinumpaang Ghost Corpses sa 10,000 Ghost Pearl. Sa kanyang librerag oras, paminsan-minsan ay iniinis ni Zhao Fang si Elder Shueyon at ang kanyang mga kasama. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas, at kalahati ng daang bangkay ay napino na. Sa kabilang banda, kinailangan ni Elder Shueyon na patuloy na tumakbo mula sa Eye of Heaven ni Zhao Fang, at si Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay nasa desperado na mga sitwasyon ng ilang beses. Kung hindi dahil kay Elder Shueyon, ang dalawang iyon ay matagal nang namatay. Si Zhao Fang ay mas maingat at nabagabag kay Elder Shueyon. Sa kanyang mga mata, mas mahirap siya kaysa kay Lu Tianyi. Siya ay may isang malakas na depensa at mabilis na mapagaling ang kanyang sarili at ang iba pa ng napakabilis. Hanggat hindi siya pinatay, gaano man kalubha ang pinsala sa iba, maaari silang gumaling. Nitong mga nakaraang araw, kahit na hindi pa nagigising si Lu Tianyi, ang kanyang aura ay naging mas matatag. Kailangang aminin ni Zhao Fang na minamaliit niya ang mga pamamaraan ni Elder Shueyon. Siyempre, hindi niya iyon lubos na kasalanan. Kung malalaman niya na si Elder Shueyon ay sikat kahit sa lahat ng tatlong sekta para sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling, hindi niya ito minamaliit. Brother Zhao Fang, ang tatlong pangunahing butas ay halos ganap na naayos. Kahit na ang kanyan ay 70% ang naayos. Narinig ang boses ni Zhao Yufei. Siya na ngayon ang kalahating mayari ng Purple Saint Ruins at ramdam na ramdam niya ang sukat. Zhao Fang, ang kontrol mo sa sitwasyon ay napakalakas.
Ang tatlong sekta ay mayroon lamang 30% na posibilidad na magbukas ng isa pang spatial hole. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagpuri. Kahit na dumating ang unang dalawang grupo, nakatutok si Zhao Feng sa pag-aayos ng mga butas at hindi nagtagal sa paghabol sa kanila. Nakatingin sa harapan ang kanyang mga mata. Ang pagpigil sa tatlong sekta sa pagpasok sa mga guho ay ang kritikal na bagay. Pagkalipas ng 2 araw, muling nakaramdam si Zhao Feng ng kaguluhan sa kalawakan habang nakaupo siya sa Toiring Triao. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba mula sa huli. Tila wala itong sapat na enerhiya. Dahil ang mga butas ay naayos, ang espasyo ay mas malakas, kaya ang kahirapan sa pagbubukas ng isang spatial na butas ay tumaas ng husto. Magandang balita, hindi nagtagumpay ang tatlong sekta. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit, pinayagan si Zhao Yufei at ang Skeletal Division Leader na parehong magpakawalan ng hininga. Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Zhao Feng. Siya ay sumuko sa pagpatay kay Elder Shui Yun at sa kanyang mga kasama para dito. Kaya ito ang plano ni Zhao Feng. Ang Skeletal Division Leader ay hindi maiwasang humanga kay Zhao Feng. Wala siyang pakialam sa panandaliang tagumpay at nagawa niyang pigilan ang tatlong sekta na magpadala pa ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang antas ng tagumpay ng tatlong sekta na nagpapadala ng mas maraming tao ay magiging mas maliit, at sa dulo, ang mga pagkakataon ay magiging walang katapusang malapit sa zero. Kahit na gumaling si Lu Tianyi, hindi na siya banta. Kung wala nang anumang suporta, maaari na nating isara ang pinto at talunin ang mga aso ngayon. Lumaki ang ngiti ni Zhao Feng. Masasabing matatapos na ang sagupaan ng tatlong sekta at ng kanyang sarili. Ang tagumpay ay halos ganap na napagpasyahan. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok. Master, ang pangatlong beses ng pagbubukas ng spatial hole ay nagbunga ng kabiguan. Walang magawa si Grandmaster Yin Kong, ngunit hindi siya nagulat. Napakahirap na buksan ito sa pangatlong beses at inaasahan na niya ang pagkabigo. Sa sandaling ito, ang lahat ay patay tahimik. Ang tatlong Void God Realms ay hindi gumagalaw, at ang mga Sovereign ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang ingay. Grandmaster Yin Kong, wala na ba talagang pag-asa? Binasag ng Saint Antmon Goddess ang katahimikan. Hanggat ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi namamatay, ang pag-asa na lumikha ng spatial hole sa susunod na 2 o 3 taon ay napakababa. Siyempre, maaari pa rin nating magpadala ng isa pang tao sa pagkakataong ito, ngunit ang posibilidad ng kamatayan ay lumampas sa 99%. Malungkot na sabi ni Grandmaster Yin Kong. Higit sa 99% ang posibilidad na mamatay. Umiling ang mga taong naroroon. Mayroon bang anumang mga paraan upang bawasan ang pagkakataong iyon? Hindi nagpahuli ang Saint Monant Goddess. Kung nakapagpadala sila ng kahit isa pang tao, maaari nilang ibalik ang takbo. Hindi siya maaaring walang pakialam kay Lu Tianyi, Ye Yanyo, at kumpanya. Si Ye Yanyo ay naging personal niyang disipulo. Kung mayroong isang taong may talento sa Dao of Space na handang magbayad ng mabigat na presyo, mayroon silang 60 hanggang 70% pagkakataong makapasok sa Purple Saint Ruins. Bahagyang ngumiti si Grandmaster Yin Kong. Dalubhasa sa mga Dao of Space. Nagkatinginan ang lahat sa bundok. Walang angkop na kandidato. Shua. Hindi nagtagal ay napunta ang tingin ng grupo kay Grandmaster Yin Kong, at nagliwanag ang mga mata ng tatlong Void God Realms. Si Grandmaster Yin Kong ay may spatial na eye bloodline at, bilang isa sa 4 na array Grandmasters, ay isang sovereign mismo. Walang nag-alinlangan sa kanyang lakas at kadalubhasaan. Nanatiling kalmado si Grandmaster Yin Kong sa harap ng lahat ng kanilang mga tingin. Grandmaster Yin Kong, ano ang kailangan mo? Tanong ng Saint Monant Goddess. Isa lang ang kailangan ko, ibigay mo sa akin si Zhao Feng pagkatapos.